So mag-umpisa na tayo sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 1, Thursday, Day 4. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Luke 1:79, to shine upon those sitting in the darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Ephesians 4:18-19, being darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance which is in them, because of the hardness of their heart, who, being past feeling. Amen. So itong verse na ito, nagbibigay sa atin ng pagsasalarawan ng kondisyon ng mga unbeliever. Kaya makikita natin malaki ang pagkakaiba ng isang believer na may buhay ng Panginoon at isang unbeliever na walang buhay ng Panginoon. Regardless of how moral the unbelievers are, they have only the human conscience to go by. And this has been greatly damaged by the fall of man. Their damaged conscience does not work very well. Even if the unbeliever's conscience did work well, it is the only thing that they have. So dito nilalarawan sa atin ang kondisyon ng isang unbeliever. Na sinasabi sa atin, ang isang unbeliever, ang meron lang siya ay conscience. Yan ay isang sangkap na nilikha ng Diyos sa tao sa panahon ng paglikha. Subalit dahil ang tao ay natisod, maging yung conscience ng unbeliever ay na-damage din. Bagamat mayroon pa rin siyang conscience, pero pwede natin sabihin, hindi gano'n nagpa-function ng mainam yung kanyang budhi. Ano ba ang function ng conscience? Ang conscience ay isang sangkap ng tao na kumikilatis sa masama at mabuti. Pag masama, nakikilatis niya. No, pwedeng hindi niya gawin dahil yung conscience niya nagsasabi masama yan. At yung conscience, meron din siyang damdamin ng mali at tama. So ganun yung conscience. No, at dahil dito, yung mga unbeliever, meron din silang konting pandama sa mga bagay na hindi tama, kasalanan, mga kamalian, at subalit malayo yan kung ihahambing sa isang believer. Ito. We believers have not only a created conscience, but also a renewed conscience. Yung conscience natin, hindi lang nilikhang conscience. Renewed, ibig sabihin, napabago siya. At ito ay sanhi ng ating pagsampalataya sa Panginoon. Our conscience, as a part of our spirit, has been renewed through the regeneration of our spirit. Kasi yung espiritu natin ay naisilang na muli. At sapagkat yung conscience o yung budhi ay bahagi ng espiritu, yung conscience natin ay na-renew, napabago na siya. Kaya matalas siya kaysa sa mga unbelievers. Mas matalas ang pakiramdam ng budhi ng isang believer kaysa sa unbeliever. Nakikilatis niya agad. Hindi lang kasalanan o hindi kasalanan. Hindi lang mali o tama. Minsan tayo mga believer, nakikilatis din natin kung ano yung sa Diyos at hindi sa Diyos. Hindi lang yung mabuti at masama ang nakikilatis natin. Nakikilatis din natin yung mga bagay na kontra sa Diyos. No? At yung mga bagay na laban sa mga sa salita ng Diyos. So, mas matalas, mas mainam yung budhi ng mga believer kaysa sa mga unbeliever.
In addition to this renewed conscience, we have these 5 great things: the divine life, the law of the divine life, the Holy Spirit, Christ, and God. Thus, there is no comparison between the created conscience of the unbelievers and the renewed conscience of the believers who are indwelt by the triune God as the divine life. Okay, so malayo pag inambing mo. Isipin mo yung 5 dakilang bagay na binanggit dito na wala ang mga unbeliever. Paano magkakaroon ng pagkakapareho? Malayo. Diba? 5 dakilang bagay. Ang dibinong buhay. Meron ng believer, wala ang unbeliever. The law of the divine life. Diba? Wala ang unbeliever niyan. Holy Spirit, Christ, and God. Kaya malayo. No. Okay, today's reading na ako. Anything that has life has feeling. The higher the life is, the stronger the feeling is. The divine life is the strongest and highest life. So it has the richest, strongest, and keenest feeling. Amen. So, ang feeling kasi rito, yung pandama, ay pandama ng buhay. Nanggagaling siya sa buhay. Kaya sinasabi sa atin, pag ang buhay ay mataas na uri, mas mataas yung pandama niya. No? Halimbawa, ang mga hayop, meron din niyang pandama. Meron niya, may buhay kasi yan eh. Alam din niya kung galit yung tao. Nararamdaman din niya. Di ba? Kaya lang, mas mataas ang pandama ng tao dahil mas mataas ang buhay ng tao kaysa sa buhay ng hayop. No, tayo, kaya nating pakiramdaman yung kapwa natin kung natutuwa o hindi. Nadadama natin yan. No, kapag tinignan mo, may pakiramdam ka. Sa itsura pa lang ng tao, alam mo na. Ang mga hayop, walang ganyan. Diba? Maski nakasimangot yung tao sa kanila, hindi nila alam na naiinis yung tao. Wala silang ganung pandama. No? Pero meron isang buhay na mas matalas, sapagat mas mataas siya. Ito ay ang buhay ng Diyos. No? Ang buhay ng Diyos. At itong buhay na ito, naidala tungo sa loob natin. At dahil nagkaroon tayo ng buhay ng Diyos, nagkaroon tayo ng mas mataas na pandama, mayaman ang ating pandama. No? At matalas ang ating pandama. Yan ay dahil meron tayong buhay ng Diyos. Amen. Amen. If we are living in the natural life, the sense of death is entirely on the negative side. If we are living in the divine life, the sense is of life and entirely on the positive side. Then we have the feeling of life and peace with all its positive points. Amen. So, kahapon binabanggit natin yung paglalagak ng kaisipan. Diba? Pag nilagak mo siya sa laman, may kamatayan. Pag nilagak mo siya sa espiritu, merong buhay at kapayapaan. No? Pero dito sinabi yung paglalagak ay ang pamumuhay. No? Yung kaisipan natin, no, kapag nilagak mo sa laman, yung laman ang magiging pamumuhay mo. At pag sa espiritu ang pamumuhay mo. Tapos sinasabi niya, meron tayong damdamin ng buhay. No? Damdamin ng buhay. At itong damdamin ng buhay na ito, kung minsan, nakakadama siya ng kapayapaan bilang mga positibong bagay, at may mga panahon naman na nakakadama siya ng kamatayan, no, sa negatibong bagay. So, ang pandama ng buhay na meron tayo, kung minsan, no, depende to sa pamumuhay. No?
ito ay depende sa pamumuhay. Kapag ang pamumuhay mo ay nandun sa natural na buhay, may kamatayan. Pero pag ang pamumuhay mo ay nandun sa espiritu, merong buhay at merong kapayapaan. At lahat ng ito ay nalalaman natin sa pamamagitan ng pandaman ng buhay. Amen. Since we are seeking after Christ as our life, we must take care of this sense of life. If we do not have the positive sensation of strength, satisfaction, peace, rest, release, liveliness, watering, brightness, comfort, etc., we must realize that we are not living in the divine life. It must be that we are living in the natural life. Amen. So, meron dalawang living. Dalawang uri ng pamumuhay. Meron. Yung isa ay pamumuhay sa natural na buhay. Yung isa naman ay pamumuhay sa dibinong buhay. No? So, yung dalawang uri ng pamumuhay na yan, okay, ay nadadama natin. Nagkakaroon tayo ng pandama. Minsan hindi natin alam. Nabubuhay ba ako sa natural na buhay? O nabubuhay ba ako sa dibinong buhay? Paano ba? Hindi ko alam. No? At ito ay malalaman mo sa pamamagitan ng pandama mo. Kung ikaw ay nakakadama ng lakas, sigla, buhay, kapayapaan, no? At kapahingahan, diyan ay nagpapakita na ang pamumuhay mo ay nasa dibinong buhay. So, ganon. Ako, nasa dibinong buhay ako. Pwede, ngayong oras na to. Ako, maski na itong oras na to, nagbibigay ako ng preview. Nararamdaman ko, meron akong kalakasan. Nasa kondisyon ako na payapa ako. Nasa kondisyon ako na meron akong kapahingahan. May lakas ako ngayon. Maring physically, may konting kasi ko allergy. Kaya madalas akong ubuhin, tsaka sipunin. Kaya lang, hindi ito nagpapahina, no? Kundi nakakaramdam pa rin ako ng puwersa sa loob ko. Ito ay pagpapatunay na nabubuhay ako sa dibinong buhay. Sa dibinong buhay. So, yun. Pero pag hindi ka nabubuhay sa dibinong buhay, magkakaroon ka rin ng pandama. Kakaroon ka ng pandama. No? At ang pandama na yan ay pandama ng kamatayan. Nanghihina ka. Meron kang panlulumo. No? Pakiramdam mo, nasa kadiliman ka. No? Pakiramdam mo, na na sasuffocate ka. Wala kang pahinga. Lahat ng yan ay nagpapatunay na bubuhay ka sa natural na buhay. Maring hindi masamang buhay yan. Kasi natural naman. Minsan hindi naman siya masama Kaya lang, hindi siya dibinong buhay. Iba ang natural na buhay, iba ang dibinong buhay. So, yun yung ibig sabihin nito. No? At ito ay nalalaman natin sa pamamagitan ng pandama. Amen. Amen. To live in the natural life is one thing. And to live in the flesh is another thing. So magkaiba pa pala ito. Yung nabubuhay daw ng natural na buhay, okay, ay iba sa nabubuhay sa laman. So meron pa rin silang pagkakaiba. O sabi rito, amen. You may consider that these are one, but still there is a little difference. Konti lang naman. There is no good flesh. Oh, yan. So, sorry. Sabi niya, okay, laman ang pinag-uusapan. Walang mabuting laman. Pag sinabing bakal laman, masama yan. Yan ay masamang bagay. So, hindi mabuti ang mahulog sa laman. Masama ang laman. O, ito. Sabi niya, but the natural life sometimes may be good. Yung natural na buhay naman, pwedeng mabuhay. Ay pwedeng mabuti. Bigyan ko kayo ng halimbawa.
Halimbawa, nagbigay ka. Okay. Pero hindi mo ito binigay sa loob ng wala ka sa kasaklawan ng espiritu. Ito ay natural na buhay. Masama ba magbigay? Hindi naman. Mabuti naman yan. Kaya lang, ang problema, nung nagbigay ka, wala ka sa espiritu. Wala ka sa pamumuhay ng dibinong buhay. Mabuti siya, pero natural siya. So, yun ang ibig sabihin niya na kung minsan yung natural na buhay, mabuti naman. Pero yung laman, masama siya. Masama siya. At marami mga kasalanan na may kinalaman sa laman. No, ayoko na magbigay ng halimbawa. No, alam ko matalino kayo, alam niyo na yung mga makalaman na bagay. No, lalo na yung mga immoral na bagay, mga makalaman yan. Moral. Diba? So, iba ang natural na buhay at iba yung makalaman. Pero pareho na nagdadala ng kamatayan. Yun ang ibig niya sabihin. Kaya, huwag kang magsabi na, brother, wala naman akong ginagawang masama. Bakit gano'n? Parang mahina pa rin ako. Kasi wala ka sa pamumuhay ng dibinong buhay. Namumuhay ka sa natural na buhay. Amen. Amen. Okay. The natural life is versus the divine life. The flesh is versus the spirit. Oh, yun na. Yung natural na buhay, okay, ay kabaliktaran. Okay. Kakontra. Natural na buhay ng dibinong buhay, magkakontra yan. Versus, ibig sabihin, magkasalungat. No? So, hindi pareho ang dibinong buhay at natural na buhay. Magkasalungat sila. Yun namang laman, okay, ay salungat sa espiritu. Ang mga bagay ng laman ay laban sa espiritu. At ang espiritu ay laban sa laman. Ang natural na buhay ay laban sa dibinong buhay. Kaya may pagkakaiba siya. Kaya dapat, ang ating pamumuhay ay nasa dibinong buhay at nasa espiritu. Kung ganyan, ang pandaman natin ay magiging positibo. Diba? Sigla, kalakasan. Diba? Kasiyahan sa loob. Kapayapaan. Kapahingahan. Hindi ka nakakadama ng pagkatuyo. No, kundi ang nakakadama ka ng satisfaction sa loob mo. Lahat ng ito ay positibo. Kung ikaw ay namumuhay sa dibinong buhay, no, at sa loob ng pinaghalong espiritu. Amen. Amen. Okay, so basa ulit tayo. Therefore, there are two aspects concerning the function of the sense of life. The first aspect is to let you know whether you are living in the divine life. And the second aspect is to let you know whether you are living in your spirit. Amen. So, dalawang klaseng pandama. Negative, positive. Positive kung nabubuhay ka sa dibinong buhay o sa espiritu. Negative kung ikaw ay nabubuhay sa natural na buhay o sa laman. So, negatively speaking, it makes you know whether you are living in the natural life as a natural person and also whether you are living in the flesh. Many times, we have the sense that we are living, walking, and acting in the flesh. Sometimes, we are not that fleshly, but still, we have the sense that we are walking in our natural life, not in the divine life. Amen. So, dalawang aspect yung negative. Natural life at flesh, laman. Pag nahulog ka, alin sa dalawa?
No? Makakadama ka ng kamatayan. No? Kaya, sasabihin natin, mas mabuti yung natural na buhay kaysa sa laman. Pero ganun din. Kapag namubuhay ka sa natural na buhay, hindi sa dibinong buhay, kamatayan pa rin ang iyong nadadama. No? At ang ibig sabihin nito, wala ka sa dibinong buhay. Yan ang indicator. Ano gagawin mo? So, dapat bumaling ka sa dibinong buhay. Switch on. Amen. Amen. So, last part na ako. We need much prayer to pray ourselves into the sense of life. That we can give a word, not merely in teaching, but practically in fellowship. Our message should be a kind of fellowship, telling people how we have experienced these things, how the sense of life is so real and practical to us, and how we are under this kind of controlling, guiding, directing element within us day by day. Amen. So maganda yung sinabi niya nung una. Sabi niya, we need much prayer to pray ourselves into the sense of life. Kasi pag nasa sense of life ka, minsan nalilihis tayo. Hindi naman maiwasan eh. Nalilihis ka mula sa dibinong buhay tungo sa natural na buhay. Kaya lang, madadama mo. Makakabalik ka kaysa wala kang pakiramdam. Di ba? So yun yung sinasabi niya, dapat nandun tayo sa pandaman ng buhay. Sapagkat yung pandaman ng buhay, tuturuan ka, gagabayan ka, i-direct ka niya lagi sa tamang direksyon. No? Kung wala kang sense of life, ibig sabihin, mawawala ka, maliligaw ka. So parang GPS siya. No, nakikita mo, nandun ka sa tamang track. Minsan, lumampas ka, nalihis ka. Nakita mo, makakabalik ka agad. So, ganun din yung pandaman ng buhay. Ang ganda ng feeling mo ngayon. Pero biglang sa isang iglap, nagdilim. Nawala ako. Oh, Panginoong Jesus, babalik na ako sa iyo. Nalihis ako, Panginoon, patawarin mo ako. No, probably may nakita ka. Na biglang, nung makita mo yun, nalihis ka. So, ganun. O maaaring may narinig ka na hindi maganda, nalihis ka. Pero ang maganda, may feeling ka yung nalilihis ka. No, kaya, salamat sa pandaman ng buhay. Amen. Oh, Lord Jesus, salamat Panginoon sa pagkasilang na muli sa pamamagitan nito, dinala mo tungo sa loob namin itong pandaman ng buhay. Panginoon, upang sa pamamagitan nito, kami ay maging wasto, mailagay sa tama, mapamahalaan mo, madala mo sa daan ng buhay, sa pamumuhay sa dibinong buhay at sa Espiritu. Panginoon, gawin mong matalas ang aming pakiramdam. Nawa na nanatili kami sa pandaman ng buhay. Amen. Amen.